Isang umaga nagmamadali ako guys kasi meron akong dumating na order. Good morning kiss muna kay Yawi, tapos bilis na ulit, tapos eto na, kinuha ko na yung package. Nagmamadali na ako kasi excited na akong buksan tong binili ko. At kasabay nung excitement na yun guys, meron muna akong gustong i-share sa inyo, mabilis lang. Sabi sa Proverbs 8 verse 13, all who fear the Lord will hate evil. Therefore, I hate pride and arrogance, corruption, and perverse speech. Kaya napaka-importanting meron kang takot sa Diyos. Hindi yung takot na terror na kahit wala kang ginagawa, sasaktan ka. Yung takot na ayaw mong gumawa ng hindi niya ikakatuwa. Parang yung relationship mo sa magulang mo. Pag meron kang takot sa kanya, susunod ka. Pero kapag wala kang takot, sisigawan mo, babastusin mo, at hindi mo susundin. And all of those things are evil things. Pero kaya patuloy natin ginagawa kasi nga wala tayong takot sa Diyos. Wala tayong pakialam sa kanya dahil wala tayong relationship. Resulta, hinahabol natin tuloy yung mga bagay dito sa mundo. At kakahabol natin ang mga bagay na yun, lalo tayo nababaon. Lalong lumalaki yung mga pagkakataon natin na gumawa ng mga masasamang bagay. Without fear of the Lord, you will never be on track. Lagi kang maliligaw. If you do not fear the Lord, you will love evil things. Ganun lang kasimple yun. At eto na nga, dumating na dahil nag-request sila ng mga Tagalog Bible. And every day, we only live by the Word of God. At dahil doon, lalo kaming nagkakaroon ng takot sa Diyos. And it strengthens our relationship with Him. Sana po ay malinaw at naiintindihan nyo ang mensahe ng video na to. Sabi sa Joshua 1 verse 8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written on it. Only then, you will prosper and succeed in all you do. Sa madaling salita, without reading the Word of God, kung hindi ka bababad, dito nakalagay, day and night, continually, walang pag-asa na guminhawa yung buhay mo. Hindi ko namang ginagawa yung Coach Muff, pero nakabili ako ng bahay, nakabili ako ng kotse, okay naman yung negosyo ko. Anong sinasabi mong hindi giginhawa? Magkaiba kasi yung ginhawa na pangmundo, at saka yung ginhawa na panglangit. Yung pangmundo kasi is nawawala, nabubulok, nauubos, at hindi stable, lulubog lilitaw. Minsan nandyan, minsan wala. Minsan masaya, minsan malungkot. Naniniwala ka ba na merong taong mahirap pero mas masaya pa sa bilyonaryo? That is the kind of success that you will get if you will have a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Pero sobrang hirap intindihin yon para sa karamihan kasi nga alipin ng mundo, ng salapi, ng kayamanan, ng posisyon, ng kapangyarihan. Pero ang buhay ng totoong tagasunod ng Panginoon, may direksyon, may pupuntahan, hindi magulo, hindi lulubog, lilitaw. Laging matibay kasi nakasandal sa salita ng Diyos na hindi nagbabago. Sabi sa verse na binasa natin, kapag bumabad ka sa salita niya, only then will you prosper and succeed in all you do. Ibig sabihin, walang ibang paraan para makamit mo yung totoong tagumpay. Only through our Lord Jesus Christ. Bumabad ka sa salita niya. At sana malinaw at naiintindihan niyo yung message ng video na to. Sabi sa 1 John 1 verses 5 to 6, this is the message we heard from Jesus and now declare to you, God is light, and there is no darkness in Him at all. So we are lying if we say we have fellowship with God, but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth. Nagsisinungaling daw tayo kapag sinasabi nating tinanggap na natin si Lord sa buhay natin, sumusunod tayo sa Kanya, pero patuloy tayong nabubuhay sa kadiliman. Patuloy tayo sa makasalanang buhay natin. Pag sinabi mong tinanggap mo na siya at sumusunod ka sa Kanya, dapat halata. Dapat obvious at ibang-iba ka. Hindi dahil nagyayabang ka, pero ginagawa mo lang kung ano yung nag-glorify kay Jesus Christ. At kapag totoong in-apply natin yun sa buhay natin, siguradong mangingibabaw ka. Hindi dahil mayaman ka, hindi dahil sikat ka o meron kang posisyon, pero kasi sinabi rin sa Bible na kapag tagasunod kang totoo ni Jesus, hindi ka na tagamundo at mag-iiba yung galaw mo. Malayong malayo sa mga tao sa mundo. Pag pinakinggan mo, parang pangbaliw, no? Pero once maintindihan mo, dun mo lang talaga marirealize kung paano nga ba talaga magkaroon ng totoong relasyon sa ating Panginoon. Hindi uubra dito yung pwede na yan, minsan lang naman, konti lang naman. Sabi din dito sa binasa natin na kapag ganun daw, we are not practicing the truth. Hindi daw natin isinasabuhay yung katotohanan. Sino ba yung katotohanan? Walang iba kung hindi si Jesus Christ. Sana po naiintindihan nyo talaga yung message ng video na to. Sabi sa Matthew 4 verse 17, from then on, Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Repent and turn to God. Yan yung pinakamalinaw na mensahe ng verse na binasa natin. Lagi nyo itong naririnig sa mga videos ko. Mas maganda kasi yung straight to the point, wala nang paligoy-ligoy pa. Sobrang dami kasing gustong mag-usap tungkol sa Word of God, pero pag-usapan ng pagtalikod sa makasalanang buhay, medyo umaatras, nawawala yung tapang. Madalas lang na gustong pag-usapan is yung blessing, yung mga magagandang bagay. Kaya ang resulta, hindi talaga nagkakaroon ng totoong relationship with the Lord. Hindi kasi nila naiintindihan kung paano ba yung totoong proseso.
seryoso. Ang alam lang nila, basta tumatawag ako kay Lord, basta nagdadasal ako, basta nagsisimba ako, okay lahat ng yun. Pero kung patuloy pa rin sa kasalanan, lahat ng yun ay baliwala. Kahit anong sabihin natin, kahit balibalik ta rin natin, yung actions natin ang magsasalita at lalabas yung totoo kung talaga bang na kay Lord ka o wala pa. Napakalinaw, repent, talikuran yung makasalanan ng buhay, and then turn to God, bumalik na kay Lord at sumunod sa Kanya. And that is the only way for you to have a relationship with Him. Kasama din dyan ang pagtalikod sa mga taong nagpapalayo sa'yo kay Lord. Yun yung mahirap na part at sana naiintindihan nyo yung message ng video na to. Sabi sa John 1 verse 10, He came into the very world He created, but the world did not recognize Him. Guys, sa tingin nyo, gaano kasakit to kay Jesus? Yung siya yung gumawa sa atin pero hindi natin siya kinikilala. Ayaw nating maniwala sa Kanya, ayaw nating sumunod sa Kanya. So, pag meron kang binuong organization o kaya negosyo o kaya kung anumang grupo, syempre ikaw yung owner, founder o kaya president. Anong mararamdaman mo pag yung mga members mo hindi ka pinapansin, hindi ka binibigyan ng respeto, hindi ka nare-recognize, dinadaan-daanan ka lang? Would you still have the heart to understand them? O ang magiging sagot mo ay galit at pagsusungit? Ganyan nangyari kay Jesus nung dumating siya, hindi siya kinilala. Pero kahit ganun, itinuloy niya yung mission niya na iligtas tayo. Pwede namang biglang bawiin niyo na, ay hindi pala ako nirespeto na itong mga to. Sige, hindi ko na gagawin to para sa kanila. Pero hindi ganun si Lord. He had this unconditional love for us. Bakit ko to sinasabi? Kasi it's still better for you to understand people around you. Muna hintayin na meron munang magawang maganda bago mo pansinin. Talagang naniniwala tayo kay Lord, susundan natin yung yapak niya. I'm not saying na hindi ako naiinis. As human beings we do. Pero pag napunta ka sa ganung point, bigla mong maaalala na, ay, mali to. Why? Because you have Jesus in your heart. And only through Him mapapalitan ng pagmamahal yung galit na meron tayo sa puso natin. I pray na tanggapin mo na si Jesus sa puso mo at sumunod ka na sa Kanya. Sana malinaw po ang message ng video na to. Sabi sa Psalm 37 verse 4, Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. O, diba? Kaya ang daming gumagamit yan kasi sobrang sarap pakinggan. He will give you the desires of your heart. Kung delight yourself in the Lord, madalas ang pagkakaintindi dyan, basta mag-pray lang ako, basta isama ko si Lord sa mga plano ko. Pakinggan mo ulit, plano ko, plano mo. Dun palang mali na kasi dapat plano ni Lord. Yun ang pagkakaintindi ng karamihan, basta may plano ka, tapos isama mo si Lord sa plano mo, tapos magpipray ka palagi. Para sa'yo, yun yung ibig sabihin ng delight yourself in the Lord. Ang ibig sabihin ng delight yourself in the Lord, ikaw yung susunod sa plano niya. Hindi yung siya yung susunod sa plano mo. Yung delight yourself in the Lord, ibig sabihin naka-align yung puso mo sa kakagustuhan niya. Sa will ni Lord, hindi sa will mo. Ngayon, pag totoong naka-align na yung puso mo sa Kanya, ibig sabihin wala ka ng ibang gusto kung hindi ang pagsilbihan siya. Na yung magiging desire ng puso mo ang maglingkod sa Panginoon. Pag siya na yung nilalaman ng puso mo, you want to honor Him, you want to glorify Him, then mag-a-apply na yung last line. Then He will give you the desires of your heart. Kasi yung desire ng puso mo ngayon ay yung desire niya para sa'yo. Pero kaya sikat na sikat tong verse na to kasi feeling mo kapag narinig mo lahat ibibigay sa'yo ni Lord, lahat ng heart's desire mo. Basta magdasal ka lang. Hindi po ganun yun. Ibibigay lang ni Lord yung desire ng puso mo pag yung desire ng puso mo ay ang maglingkod lang sa Kanya. Kaya kung hindi totoong na kay Lord ka, this verse na binasa natin will not apply to you. Sana po ay malinaw na malinaw at hindi ka na maliligaw. Sabi sa Mark 10 verse 14, when Jesus saw what was happening, He was angry with His disciples. He said to them, Let the children come to me. Don't stop them. For the kingdom of God belongs to those who are like these children. Ang story nito is yung mga disciples si Jesus, pinagalitan yung mga parents ng mga bata na dinadala nila kay Jesus. Kaya nagalit si Jesus at nasabi nga niya na huwag niyong pipigilan. Yung mga ganitong klaseng bata katulad nung pumunta sa akin, wala talaga sa timing to. Hindi dahil bastos sila or walang respeto, pero dahil inosente sila. Kung bakit ko po ginagawa tong video na to? Kasi baka marami sa inyong nanonood ngayon, kapag nilalapitan ng mga bata, nanghihingi, tinataboy nyo. Katulad nyo, hindi rin naman ako perfecto. Ganon din ako paminsan-minsan, kapag gutom, kapag pagod, maraming ginawa. Pero sa tuwing naaalala ko si Jesus, yung nararamdaman ko biglang mapapalitan ng oo nga pala, teka lang, hindi ko pala dapat itaboy itong mga bata na to. Sinabi din ni Jesus, for the kingdom of heaven belongs to those who are like these children. Simpleng paalala lang to kasi sa bawat pagtaboy nyo ng mga bata, para nyo na rin tinataboy si Jesus Christ. Lalong-lalo na kapag sinasabi natin na tagasunod tayo ni Jesus Christ. Tapos kapag biglang nakakita tayo ng mga bata, ano ba yan? Ba't ganyan? Dahil sa bawat batang darating sa'yo ay pagsubok sa kung gaano katotoo yung nasa puso mo. Hindi mo naman kailangan laging bigyan ng pera. Dahil baka wala ka naman talagang pera. Ganon din ako kapag walang dala. Anong ibibigay ko? Pero yung tanggapin mo sila
yung i-entertain mo sila. Yun yung mahalaga, yun yung importante. Kung walang-wala talagang maibigay, okay lang yun. Kausapin mo ng maayos, wag mong itataboy. Nakikita ni Lord yung puso natin habang ginagawa natin yun. Simple reminder lang to. Kasi baka mamayang hapon, merong batang kumalabit sa'yo. Praise the Lord, and that is the message for today. Sabi sa Acts 2 verse 38, Peter replied, "Each of you must repent of your sins and turn to God, and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit." That is why repentance is very, very important. Repentance is the willingness to change, yung gusto mo nang magbago at tumalikod sa makasalanang buhay mo. That's why kahit 20 years ka nang nag-church, kahit gaano ka nakatagal sa ministry, without repentance, it is impossible for you to receive the Holy Spirit. And the reason why hindi ka makatanggi sa kasalanan, it's because you do not have the Holy Spirit in you. If you have the Holy Spirit, hindi ibig sabihin hindi ka na matetempt, pero madali mong matatanggihan. You cannot say that I always go to church, I always read the Bible, but you go and continue to live in sin at patuloy kang mabibilanggo sa ganong klaseng buhay kung walang repentance sa puso mo. O ganito na lang para mas straight to the point, since hindi naman natin sinusugarcoat yung Word of God. Let us say you went to church, nagbasa ka ng Bible. Doon sa mga oras na yon, sinasamba mo si Lord. Kaya lang pagkatapos, pagdating ng hapon, yung demonyo naman yung sinamba natin. Sa panong paraan? By continuing to live in sin. Mamili ka lang, left or right, kaliwa o kanan. Hindi pwedeng sa umaga nasa kaliwa ka, sa hapon naman nasa kanan ka. Pag ganyan, napakalinaw sa Revelation 3:16 that the Lord will spit you out of His mouth. O sa Tagalog ay isusukan niya kayo. Ganyan kasakit ang salita ng Diyos para sa mga taong sinasabi nilang sumusunod sila, pero hindi totoo. Mas mabuti pang naging malamig ka na lang o mainit kesa naging maligamgam. At sana malinaw at naiintindihan nyo yung mensahe ng video na to. Sabi sa Jeremiah 23 verses 23 to 24, "Am I a God who's only close at hand? Says the Lord. No, I am far away at the same time. Can anyone hide from me in a secret place? Am I not everywhere in all the heavens and earth? Says the Lord." Para sa mga talagang totoong tagasunod ni Jesus Christ, sobrang nakaka-comforto dahil alam mong lagi mo siyang kasama kahit saan ka magpunta. Pero sa kabilang banda, warning din to para dun sa mga nagsasabing sumusunod sila pero hindi naman totoo. Naisip mo ba talaga na wala ka namang pagtataguan kahit sumabay ka pa sa submarine sa ilalim ng dagat? Huwag ka na magpatuloy sa kasalanan. Kaka-church mo lang no nakaraan eh. Kakabasa mo nga lang ng Bible kanina. Without life application sa mga narinig natin sa church, nabasa natin sa Bible, everything is useless. Sobrang tinding warning nito para dun sa mga hindi totoo. Because they will face an inescapable judgment. O sa Tagalog naman ay hindi maiiwasang paghatol. At kung wala ka naman talagang takot sa Diyos, ipagpapatuloy mo yan. Itong naririnig mo ngayon, babaliwalain mo to. Pero gaya ng narinig mo, hindi ka makakatakas. Simple lang naman yan. Habang mas pinapatagal mo, mas magiging matindi din yung pagpalo sa'yo ng Panginoon. Kaya kung naririnig mo to ngayon, para sa'yo talaga to. Hindi to nagkataon, hindi to nadaanan mo lang. Tinatawag ka na ni Lord at binibigyan ka na niya ng babala. Pwede ka pa rin tumalikod. Pwede mo pa rin hindian. Ikaw na bahala. Ihanda mo na lang yung sarili mo kapag napalo ka na. Sana malinaw at naiintindihan mo talaga yung mensahe ng video na to. Sa inyo, sabi sa 1 John chapter 5 verse 4, "For every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith." Ibig sabihin, napakasimple. If you are not a child of God, wala kang pag-asang manalo dito sa mundo. Anong klaseng panalo ba yung pinag-uusapan? Yung ba yung makabili ka ng bahay, ng kotse, makaipon, sumikat, magkaroon maraming ari-arian, ng posisyon? No. But you win over the temptation of this world, na lahat ng akala nating magandang ino-offer ng mundo, hindi dapat natin hinahabol. And it's only possible na hindi mo habulin yung mga bagay na yon if you are a child of God. Coach Mav, how can I be a child of God? Sabi dito sa verse 1, everyone who believes that Jesus is the Christ has become a child of God. Do you believe that Jesus is the Messiah? Do you believe that Jesus is Lord? And yung believe dito na sinasabi, hindi yung naniniwala ka lang pero yung actions mo pang mundo. No. There is a transformation needed. And if you are transformed, nagbago ka dahil naniniwala ka kay Jesus Christ, then that's the only time you become a child of God. And that is the only time that you are able to win the temptations of this world. And madali mo maipapanalo yun because you have Him in your heart. There is no such thing as struggling Christian. It's either you are a Christian or you are not. It's either you are a believer or you are not. Because the fruit of the Holy Spirit is very visible sa totoong naniniwala kay Lord. Sabi ni Jesus, you will know them by their fruit. So ibig sabihin, kung wala pang bunga, ibig sabihin hindi pa totoo. So kung nagsastruggle ka sa temptations of this world, hindi pa totoo. Ganun lang kasimple yun. Huwag na natin paikot-ikutin. It's just straight to the point. Because a true believer of God
defeats this evil world and we achieve this victory through our faith. And kung nagsastruggle ka pa, ibig sabihin wala pang totoong conversion and transformation. This is not to judge you but to tell you na mas bumabad ka pa sa salita ng Diyos para mas maging totoo sa buhay mo. At sana po malinaw at naiintindihan niyo po yung message ng video na to.